I'm very, very conscious of the fact na, syempre kasi diba best friend ko si Lucy. Okay. So, I'm coming from that experience of walang hanggan, of what they all went through, diba? So, parang ako sobrang careful about boundaries and demarcation line and kung ano lang ang dapat pag-usapan. And pati yung pagte-text or pagtawag, maingat na maingat ako na it's only if it's really necessary and important. Miss Chris, kasi I know you're very close to Kim. Di ba parang kapatid niyo po yan. Ngayon medyo mabigat yung pinapagdaanan niya. Ano po yung support ang binibigyan niyo at payo sa kanya? Alam niyo, ayokong pumili between the two because si Madge also started with us at the bus. We were her first interview. But I'm not gonna deny na nakausap ko si Kim recently. Okay. And ang sinabi ko lang kay Kimmy is that you are at such a good place in your life right now. Kung nasan ka man ngayon, dun ka mag-focus. Kasi hindi mo naman maibabalik ang nakaraan. And sabi ko, the last thing I want is for people to think that she's bitter. Because she's really, yung parang recently, dun sa lahat ng nakita ko, maligayang-maligaya na siya eh. So, unfortunate lang yung mga circumstances ngayon at yung intriga, pero hindi na diminish nun yung pagmamahal ko dun sa dalawa. Okay. Si Madge po, nakausap mo? Hindi. Kasi mas, honestly, si Kim ang mas regular talagang communication namin dalawa. But how is she right now? Kausap niyo okay naman po ba? Very okay talaga. And ayoko siyang pangunahan kasi buhay niya yan at ayokong mangimasok sa buhay nila. Pero pag narinig nyo yung narrative niya at yung kwento niya, maiintindihan nyo. Okay. In the same way na very much like kailangan ko ikaw. Yun, parang yun lang yun. Your reaction po kasi yung movie ninyo sa MMFF, #1 na po, highest grossing film, Filipino. Phenomenal something. And even Phenomenal something Hindi, kasi alam nyo, yung parang nagugulat ako kasi everyday si Tita June Rufino at si Tess Fuentes nag-update pa rin. And, we're going on patapos na yung 3rd week, pa 4th week na. And the fact na yesterday we still earned almost 6 million. Na parang na siya, approaching 380 million. Yung parang, hindi ako makapaniwala talaga kasi honestly, again, kaya ako sasabihin na nilower ni Day yung expectations ko. Kasi tinanong ko before, anong opening nung ending ng ina mo? And then Tess Fuentes told me it was 32 million. Okay. So she told me, you better pray for between 30 to 35 million para we'll hit our target. Tapos nung paggising ko at nakita kong 40 million yung first day, parang talagang, is that possible? Pwede ba itong mangyari talaga? Tapos nung araw-araw na for our first, all the way hanggang New Year kasi hindi bumaba sa 30 million a day eh. So parang talagang feeling mo, ano to? Pero kasi kung feeling nyo sobrang yaman ko na ngayon, mali, kasi nagbayad ako. Producer din po kayo. No, because siningil ako ng Star Cinema. Akala ko, di ba, parang quits na lang dahil ang laki na ng kinita. I paid my share. And I paid myself. Binayaran ko sarili ko ng talent fee. Tapos nag-pay din ako for the cost of production. So parang, kung ano man yung bonus na inabot sa amin ng Thursday, wala. Hindi ko talaga naramdaman. Tapos times 4 na yung binalik ko sa production. Tapos nung tinanong ko, kailan natin makikita yung pera? Nagulat ako na parang yung sweldo ko as artista, di ba tapos na nag-showing na and all, by my birthday ko parang mararamdaman. Tapos yung mga profits daw by Mother's Day. Correct. Ay, matagal pa lang natulog. Pero okay lang na natulog yung pera kasi hindi mo yung kikitain sa bangko.